it seems to me, ang talagang makikinabang dito, yung mga malalaking korporasyon. Yan talaga ang makikinabang. Yung mga oligarchs. No? Sila ang makikinabang dito. Kasi yung kabawasan sa buwis na babayaran nila, what it means is karagdagang kita yun para sa kanila. Para sa kaalaman ng lahat, ano muna yung baka may alam ka na pwede mong ma-share doon sa Create Law, yung dati, tapos nilagyan lang ng more. Parang naalala ko yung Build program ni PRRD, tapos ginawang Build Better More. Mahilig sila maglagay sa more. So, ang maganda dyan, Admar, bumalik tayo dun sa panahon ni FPRRD. Isinabatas itong Create. Kasi ang tanong dyan, bakit ba kailangan itong create na ito? Ano bang nakikreate dito? So, ang storya kasi niyan, Admar, yung ating tax system, lalong-lalo na yung tinatawag nating corporate tax, yan yung buwis na sinisingil ng gobyerno sa mga korporasyon, sa mga negosyo. Ang problema nung mataas yung ating corporate tax rate. So halimbawa, kung ikukumpara mo sa mga kapitbahay natin, halimbawa Singapore. Singapore, ang singilan nila dyan is 17% yung corporate tax rate nila noong 2020. Ang Thailand at Vietnam nasa 20%. Ang Malaysia 24%, Indonesia nasa 25%. Ang Pilipinas po noon ay nasa 30%. Oy, so ibig sabihin, kung may mga foreign na mamumuhunan sa Pilipinas, aasahan ng mga namumuhunan na yan, nakakaltasan na kagad ng 30% yung kanilang tubo. Discourage kagad. Oo, so yun, no? And then, ang ginawa ni PRRD, kasi nung pagkatapos na ng COVID, kinakailangan na ma-revive yung ekonomiya, di ba? Kasi nga, lumagapak tayo di ba? Dahil sa mga lockdown, dahil sa pandemya, naisabatas itong Create. No? So ang ginawa sa Create, from 30% yung ating corporate tax rate, ibinaba ito sa 25% at 25. No? So yun yung Create. So ano naman ngayon yung Create More? Diba? So ito nga yung ginagawa nilang Create More. Yung more dyan, ibinaba pa nila lalo to 20% yung corporate tax rate at MAR. So mula 25%, naging 20 na lang. O, kukumpara nyo sa ating mga kapitbahay, kapantay na natin ngayon ang Thailand at Vietnam in terms of itong corporate tax rate. So madalit sabi, from the point of view of foreign investor, parang nagiging mas competitive na tayo kasi nga, mas mababa yung isinisingil na buwis ng gobyerno mula sa mga namumuhunan. Applicable din itong pagbabawas ng tax rate, hindi lang sa mga foreign na mamumuhunan, Admar, kundi pati rin dun sa mga corporations within the Philippines, pati mga domestic corporation din. At may dagdag ko pa, Admar, ito sa Create More, alam mo ba, ito nagulat din ako dito, no? Pwede mo palang, kung ikaw ay isang korporasyon, pwede mo palang i-claim as tax deduction yung singil sa kuryente under the Create More. So kumbaga, they want the businesses to be competitive, no? Sa Pilipinas. They want the Philippines to be competitive. Kasi nga, di ba, ang laki ng singil natin sa kuryente. So kung ikaw ay korporasyon ka at halimbawa, 20% ng iyong operating cost napupunta lang sa kuryente, pwede mo itong ibawas doon sa sa pag magpa-file ka na ng tax mo. So kasama siya doon sa tinatawag na magiging tax break, ika nga. No? So ang punto nitong Create More, ang talagang pinaka-objective nito, mga kababayan, is to make our country competitive from the point of view of investors. Pero Admar, sa totoo lang, ako'y medyo skeptical din dito sa Create More na ito. Pati sa Create din, skeptical din ako. Kasi kung makikita natin, magbuhat nung naisabatas itong Create hanggang sa kasalukuyan, yung ating foreign direct investment, hindi naman lumalago. No? Kumbaga, hindi natin na-reach talaga yung potential ng ating ekonomiya na talaga maka-attract ng investment. Ibig sabihin, there is something more fundamental na nagpe-prevent sa paglago further ng mga investment. So, kumbaga, itong ginagawa ng gobyerno natin ngayon, kagaya ng Create More,
bagamat maganda ito from the perspective of foreign investment, para maka-attract tayo ng foreign investment, pero makikita natin na yung sa experience natin doon sa Create, hindi lumago eh. Hindi lumalago yung ating foreign investment. So, ang isa pang concern ko dito mga kababayan is every time na magkakaroon tayo ng tax break, magkakaroon ng gobyerno ng tax break, what it means is magbabawas ng kita ang gobyerno. Kasi yung mga buwis, napupunta yan sa kita ng gobyerno, Admar. So, ibig sabihin, kung mag-i-impose kayo ang gobyerno rather ng tax break, ibig sabihin, mapabawasan yung potential na kikitain ng gobyerno. Ang siste dyan is ang ating gobyerno ay patuloy na gumagastos. No? In fact, kung titingnan niyo po yung budget, taon-taon po tumataas ang budget. Di ba? Lumalaki yung budget ng gobyerno. Ibig sabihin, lumalaki yung gastos. Ang problema, kung mababawas ka ng revenue, saan mo ngayon kukuhain yung iyong panggagasto? So, ibig sabihin ito is either mangungutang na naman ng gobyerno, kagaya ng palagi nitong ginagawa, or gagawin ng gobyerno yung kagaya ng ginagawa niya lately, which is yung pagkukuha ng mga excess na kita ng mga GOCC. No? Kagaya ng ginawa sa PhilHealth na sa ngayon nga napahinto nga ng Korte Suprema, di ba? So, tsaka sa PDIC at marami pang ibang mga GOCCs. No? So, yun yung nakikita ko dyan na mga pros and cons, Admar. No? Kasi alam mo, in any economic policy, merong merong advantages and disadvantages yan. At isa pa, bago ko balik sa iyo, Admar, isa pa ko nakikita dito sa Create More na ito. It seems to me, ang talagang makikinabang dito, yung mga malalaking korporasyon. Yan talaga ang makikinabang. Yung mga oligarchs. No? Sila ang makikinabang dito. Kasi yung kabawasan sa buwis na babayaran nila, what it means is karagdagang kita yun para sa kanila. Ang goal nitong mga tax break na ito, Admar, ang talagang goal nito is gusto nito makalikha ng maraming trabaho at oportunidad para sa ating mamamayan. Yun yung stated parang rational nitong polisiya na ito is para mapalago yung ekonomiya, makakreate ng mga trabaho. Pero ang nakikita ko dito, imbis na makag-generate ito ng trabaho, ang nangyayari lang is lumalaki yung kinikita ng mga korporasyon. So yun yung nakikita ko na nangyayari dito. Ang kinakailangan talaga is meaningful reforms, no? Para ma-translate into more opportunities at para magkaroon ng mas maraming kabuhayan at oportunidad para sa ating mga mamamayan. Ito bang Create Law? Sa una ba, kumbaga, hindi pa ba ito sapat, at least ma-utilize ng ating pamahalaan na makahikayat? Tapos, kumbaga, yung kaibahan ba nito kung ito, pukusan lang natin muna. Kasi kung ito'y nag-umpisa kay FPRRD, tama ba? Itong Create Law. Tama. Nagamit na ba ito? Kasi yan yung medyo napansin ko rin sa mga batas natin, nakakabago pa lang yung halimbawa, kagaya yung restrification, after nun, bago pa lang yung batas na yung mga ilang taon pa lang, binago na ulit. Parang ang bilis, hindi siya kagaya sa ibang mga batas na talagang pulidong-pulido na umabot sa punto na antayin mo na bago maging obsolete. Doon talaga. Kumbaga, hindi pa ba na-utilize natin ng husto? Yun, hindi pa ba sapat na yung Create Law na yun na makakatulong sa ating ekonomiya? Alam mo, Admar, ang sagot sa tanong mo ay base rin sa karanasan ng ating mga mambabatas. Kung makikita natin sa legislation sa ating bansa, sa kasaysayan, napapansin ko is yung ating mga important economic legislation. Gaya ng nabanggit mo, yung rice tarification, itong Create, yung train, no? Yung nung panahon ng COVID, yung ang tawag doon, Admar, yung yung Recovery Act? May tawag dyan. Bayanihan? Oo, yun. Yung Bayanihan? yung parang, ano yung Tagalog, yung nagbubuhat ka ng bahay? Bayanihan? Bayanihan. Yun Bayanihan yung as one. term, Act, tama ba yun? Bayanihan as one. That was the term I was looking for. Thank you. So, alam mo yan, yung mga ganyang legislation na napapansin ko is, unang-una, gahol sila sa oras malimit. No? Gahol sila sa oras. Kasi ang dami nilang ginagawa. May mga investigation, may mga investigation in aid of legislation, may mga investigasyon kung ano-ano, maraming mga meeting, di ba? So,
ang nangyayari yung mga priority legislation, napupush yan hanggang sa malapit na yung deadline. At ang nangyayari is namamadali, hindi masyado na pag-iisipan. No, ganun yung nakikita ko dyan. And then, ang gagawin na lang nila dyan, repasuhin nila yan sa implementing rules and regulation. Ang nangyari naman dito sa create na ito, may mga kinks, no? Ika nga dun sa IRR at saka dun sa actual na batas. No? At na-resolve naman ito later on nung inamyandahan na yung IRR. But the point is, hindi lang naman ganit sa create law nangyari itong ganitong sitwasyon na parang minadali at naghahabol yung ating mga legislators. Marami rin mga batas na ganyan. Kailangan talaga pag-isipan.